Hi mga kaday, this is your Ate Adira again. Welcome to my fourth vlog, and as always, I'm not here for views. I'm doing this kasi nag-e-enjoy ako. Kaya kung susuportahan nyo ako, maraming salamat. Kung hindi man, okay lang din naman. Itutuloy ko pa rin to. Bahala ka dyan. Sumakit pa mata mo. Okay. Today's edition is pamamagitan ko the very badass girl na nakilala ko and ayaw ko na ma-encounter ulit sa buhay ko. So, medyo excited ako i-share tong kwentong to sa inyo para at least maging aware na kayo agad. Reminders lang mga kadir, may content is kwentuhan tayo. Ate Adira, so kung magkwento man ako is remind ko lang, ganito ang tema ng content ko. Basta laging may kwento. Kasi nga guys, mas pipiliin kong gawin to, makipagkwentuhan sa camera ko kaysa ipilit ang sarili sa ibang tao. Diba? So disclaimer muna tayo mga kadir. This is based on a real experience sa past workplace ko, and I won't mention names, specific companies, or direct titles because the goal here is not to attack but to share a painful but eye-opening life lesson. So, ito na nga, kinig ka, aral sa atin to and babala na din. Dati, may kasama ako sa work. So, nung una pa lang, may kutob na ako, sister ko, and yung mga friends ko nung na-meet siya. Pero pinili ko pa rin i-welcome siya as a friend. Kasi nga, since bago ko siyang katrabaho, kailangan maging okay kami. Ayoko kasi ding magmukhang judgmental or insecure kasi she's pretty, charming, and seem like someone I could get along with. So, nagkaka-bonding moments kami. TikTok, hangout, inuman, even supporting her through relationship rants. Sabi niya, siya lang daw yung nagtatrabaho, yung partner niya pabigat and balak pa daw mag-aral tapos siya yung magpapaaral. So syempre, I gave her the benefit of the doubt. I believe her. I was that friend. And ito na nga mga kadir, medyo tumatagal na yung pagsasama namin sa company. Lumalalim naman yung friendship namin kahit papaano, and may mga nakita na akong pagka-red flag niya. Pero kadir kasi, red flag din ako, kaya dalanma ko lang yung mga naririnig at nalalaman ko about sa kanya. So later on, kami na lang halos natira sa team. Ako may nakakuha ng opportunity to step up, pero mababa pa rin naman yung sahod. Siya medyo naiwan. Hindi dahil masama siyang tao or tatamad-tamad siya, but dahil lagi may pinagdadaanan sa kanyang buhay-buhay. So mahirap makipagsabayan pag gano'n ang mindset. Eventually, I had to help choose a successor. I didn't choose her. Yes, I didn't choose her. Not out of bitterness, but because she wasn't ready. Kasi ito yung reason ko. Number 1, hindi siya tumatanggap ng advice. Number 2, mahirap siyang kausap professionally. Number 3, madalas personal issue ang nauuna sa kanya. Number 4, ang daming drama niya sa buhay. Iyak ng iyak. Parang hindi niya prior yung work sa life niya. Basta, ganun siya. Then, pinag-usapan namin ito ng maayos. I thought everything was okay. I even got the go signal from my manager. So, akala ko, tapos na ang chapter na yon. So, i-fast forward na lang natin mga kadir yung mga pangyayari. So, ito na nga, nalipat ako ng team. She eventually got promoted kasi wala naman akong choice kundi i-recommend na lang siya kasi wala namang iba na pwede dahil nag-resign yung pinili kong successor. Life move on, or so I thought. Then one day, may mga issue sa dati kong team na siya na yung team lead. Ako raw ang dahilan ng mga nawawala, mga gap, mga miscommunication. So I was surprised. Wala na nga ako sa team na yon, pero ako pa rin ang itinuturo. Nataka ako. So, hanggang nalaman ko na may mga private conversation ko, mga jokes ko, mga prank moments ko na umabot sa iba at hindi in a good way. Apparently, she had been sharing our personal convos, crying in front of certain people, and painting me as feeling, all while smiling in front of me. So, ito na nga kadir, that hurt deeply. Why? Because I trusted her. I even recommended her. I defended her when others doubted her.
ayaw nga sa kanya ng manager namin eh. Pero, yan pala, may galit siya sa akin the whole time. Hello mga kadir, umuwi na muna ako. So, sabi ko dito ko nila itutuloy yung last part ng vlog ko. So, ngayon kadir, share ko kung ano yung mga lesson na natutunan ko nung nakilala ko siya. So, number 1, not all friendship at work are built on trust. Some are built on convenience. So, gets mo naman. Number 2, listen to your instinct. Kung may kutob ka, it doesn't mean insecure ka, naiinis ka, naiirita ka, baka warning sign talaga yon. So, mali ko, dapat doon sa kutob ko, nung una pa lang na nafe-feel ko sa kanya, is dapat pinakinggan ko na din. Alam mo, in-advise din ako ng mga sister ko and yung friend ko nung nakilala siya. Number 3, some people only respect you when they need you. Pag wala ka na, lalabas ang tunay na kulay nila. Alam niyo mga kadir, lahat ng tinulungan ko nawala. At nalaman ko lahat may galit sila sa akin. Lahat sinisiraan, ginagawa kong katuwaan sa mga joke nila. Imagine, pumupunta pa yun sila sa bahay, pinagluluto ng nanay ko, tinanggap ko. Pero yun nga, ganun talaga, may mga ganung tao mga kadir. So, number 4, always set boundaries. Hindi ka masamang tao kung pinoprotektahan mo ang sarili mo. Ito na lang yung gawin mo kadir. Documentation is key sa work, especially when you're handling people. Para kung sakaling magkagulo, may proof ka ng mga desisyon mo. Hindi ko na ibabalik pa ang nakaraan, pero I'm sharing this because what happened to me can happen to you, to anyone. So, you could be doing your best, pero isang maling kwento lang at ikaw na ang kontrabida. So, sila na yung kawawa, sila na yung aping-ape. So, if you're a leader, a manager, or kahit regular employee lang, check mo maigi yung circle mo. Choose your people wisely. So, always remember mga kadir, my vlog is not a hate vlog. This is a wake-up call vlog for all of us. Thank you mga kadir for listening hanggang dulo. Kung may naranasan kang katulad nito, share mo sa comment section. And don't forget, protect your peace, protect your name, protect your heart. Till next time, this is your Ate Adira, your favorite Ajuba Stronger, wiser, and still moisturized. So, mga kadir, ingat-ingat tayo sa paligid natin, lalo na sa workplace. Huwag masyado mag-invest ng feelings, ha? So ngayon, ako, may natutunan ako. Hindi na ako masyado nag-i-invest, hindi na ako masyado nakikipag-friendly, hindi na rin ako masyado nakikipag-inuman kasi sayang time. So, doon na lang ako sa taong gusto talaga ako maging kaibigan, gusto ako makilala, sila yung nag-i-invest ng time sa akin na tapos syempre kilalanin mo din talaga muna maigi. Wala akong gustong awayin or patamaan or paringgan, bahala ka na, ikaw na lang magdadala nun, ha? And guess what mga kadir, nakarma na pala yung taong yun. So kung ano yung ginawa niya sa kapwa niya, siya pala yun. Okay, goodbye ka mga kadir.